Father, we thank you for blessing us with a brand new day. We give you thanks for a restful night. We thank you, God, for the gift of life. We thank you for the gift of families and the opportunity to come together in this platform in the spirit of prayer, intercession, word, and fellowship. Lord God, we always acknowledge your presence to be with us. We acknowledge your grace and we acknowledge your unfailing love for us. Lord God, we offer you the best of our energy, attention, and the best of who we are for you. In Jesus' name, amen and amen. Our meditation for today is entitled The Miracle of Belief. The Miracle of Belief, written by Oswald Chambers. Our passage is taken in the first letter of Paul to the Corinthians, chapter 2, verse 4, and this is taken from the Modern Classic Updated Bible. It says, "My speech and my preaching were not with persuasive words, but of wisdom, not of human wisdom. My speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom." Praise God for the reading of His holy word. Now, Paul was a scholar and an orator of the highest degree. Hallelujah. He was not speaking here out of deep sense of humility, but was saying that when he preached the gospel, he would veil the power of God if he impressed people with excellency of his speech. Belief in Jesus is a miracle produced only by the effectiveness of redemption, not by impressive speech, nor by wooing and persuading, but only by the sheer unaided power of God. The creative power of redemption comes through the preaching of the gospel, but never because of the personality of the preacher. Real and effective fasting by a preacher is not fasting from food, but fasting from eloquence, from impressive diction, and from everything else that might hinder the gospel of God being presented. The preacher is there as the representative of God, as though God were pleading through us. He is there to present the gospel of God. If it is only because of my preaching that people desire to be better, they will never get close to Jesus Christ. Anything that flatters me in my preaching of the gospel will result in making me a traitor to Jesus. And I prevent the creative power of His redemption from doing its work. In John 12:32 says, "And I, if I am lifted up, will draw all peoples to myself." From the wisdom from Oswald, am I getting nobler, better, more helpful, more humble as I get older? Am I exhibiting the life that men take knowledge of us having been with Jesus? Or am I getting more self-assertive, more deliberately determined to have my own way? It is a great thing to tell yourself the truth. In this devotion, Oswald Chambers is relating this message to us that when we serve God, or every time we serve God, every time we teach or preach, it should not come from our own strength, should not come from our own knowledge, but through the power of God, through the power of the Holy Spirit. As I understand this, if
a sermon is being preached and the credit is given to the preacher, then it was a failure. I remember a story of a concert pianist. So he finished all the music, the performance. Everyone clapped and stood on their feet with a standing ovation because of the impressive performance of the pianist, except one man in front of him. So after the concert, the pianist approached this man and he said, "Why did you not clap?" And that man was his mentor. And the pianist felt sad because for him, if he did not get the clap of his mentor, he failed. So mga kapatid, kung tayo ay maglilingkod, every time we serve, we should serve with an audience of one, and that is God. We should please God, not men. We should not seek the applause of men, but the applause of God. That's why Paul said that when he preached, it's not out of his own eloquence, not out of his own expertise, but of the power of God. That's why this is a big reminder to us that we should not depend on our own strength, knowledge, or experience, or even human connection, but depend only on the power and empowerment of the Holy Spirit. Is this our belief? Is this what we are convicted of? Ito ba ang ating pananampalataya? Ito ba ang ating paniniwala? Na sa tuwing tayo ay maglilingkod, magtuturo man o mangangaral, dapat tayo ay gumawa ayon sa turo ng ating Panginoon. At gawin natin ng lahat ng ito, hindi dahil sa sarili nating kalakasan, kung hindi sa kalakasan ng Panginoon. Amen. Ng mga pagaling at proteksyon ng Panginoon sa ating mga buhay. Ayon sa awit 103, mga talatang 2 hanggang 3, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. At huwag mong kalimutan ng lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Sama-sama po tayong manalangin at itaas natin sa Panginoon ang ating mga mahal sa buhay o kaibigan na nasa gitna ng pagkakasakit. Isama natin patuloy si Pastor Nicao sa kanyang full restoration, full recovery na kanyang matanggap sa panahong ito. Ganon din ang probisyon sa kanilang pangailangan at sa lahat, sapagkat alam natin na hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sapagkat sa iyo ay wala pong imposible, kaya patuloy namin tinataas sa iyo ang aming mga mahal sa buhay at kaibigan na kailangan nila ng iyong lubos sa pag-iingat, probisyon at pagpapagaling.
Alam namin, Panginoon, ang sino mang nagtitiwala sa iyo, lahat ay mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, amin pong dinideklara ang inyo pong lubos sa pagpapagaling. Amen at amen. Dahil ngayon po ay araw ng Huwebes, patuloy natin idalangin ang ating mga social media. Ito man ay print, broadcast, or film. Naniniwala tayo na kapag nasa atin ang katotohanan ng Panginoon, hindi tayo madadala ng anumang kasinungalingan o anumang panliligaw o deception. Itaas natin ang mga babae at lalaki sa gitna ng media na sila ay magkaroon ng integridad at manatili sa katotohanan. Iwasan ang fake news. Kaya nga po sa mga tao, lalo na mga kabataan at bata na na-expose sa iba't ibang mga palabas, ay madaig sila ng Panginoon at hindi ng kahinaan o anumang mga negatibo. Muli, pag-isahin natin ang ating diwa upang itaas natin ang ating media. Panginoong Diyos, salamat po sapagkat meron kaming technology. Subalit, tulungan mo kami na kami maging mabuting katiwala nito. Tulungan mo kami na ito ay gamitin namin sa katotohanan, sa kabutihan, at para sa iyong kalawalatian. Dalangin namin, Panginoon, na magtindi ka pa ng mga maraming tao, babae at lalaki, na mamuno sa larangan ito ng media. Ito man ay print, ito man ay social media, o anumang kaparaanan na nagpapahayag. Dalangin namin, Lord God, ang diwa ng integridad, ng katuwiran, kabanalan. Panginoon, dalangin din po namin ang bawat tao na na-expose dito na maging maingat, maging matalino sa kanilang pagpili ng kanilang mga papanoorin. Purihin ka, O Diyos. Amen at amen. I-turn over ka na po kay Pastor Rory ang bahaging ito kung meron pa tayong mga panalangin o mga announcement. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Amen. Sige po mga kapatid, patuloy po tayo po sa panalanghinan at patuloy natin pong idalangin ang bawat mga bansa at ang iglesia. So, pwede ko po mahilingan po dito na mag-pray para ho sa nasyon, no? Ay si Kuya Virgil, and then sa ano naman po uh, sa Church and Ministry of the Body of Christ. Andito po si Kuya Raboni. Okay lang po ba, Kuya Boni, na kayo po mag-pray para sa Church and Ministry? Lalo na po ngayon may nagaganap na Empowering Academy. Okay lang po ba? Okay, salamat po. Sige po, ngayon na Kuya Virgil, para ho sa
Let's Ah, pray. Our dear Heavenly Father who art in heaven, hallelujah, Lord Jesus Christ, Holy Spirit, hallelujah. We come to you and we lift up our prayers for the nations and government, O Lord. We pray, O Lord, ang Israel, ang unang-una, dinadalangin namin na patnubayan mo po ang bansa mo na ito. Bigyan mo po ng lakas ang kanilang leader, ang kanilang presidente, na maisip na mas maganda ang may kapayapaan, Panginoon. Ipag-ugnayan na lang po siya sa mga kalaban sa kanila, mukha ng hirang Panginoon. Mga karatig po na nasa Middle East, Panginoon, patnubayan mo po ang mga leader na to, mga bansa na to, na huwag na ituloy ang kanilang hidwaan, ang kanilang hindi pagkakaunawaan, pairali ng iyong Espiritu Santo, Panginoon, na ang naging na mamutawi ay ang kapayapaan sa buong mundo. Gayon din po ang Russia at Ukraine, alam po namin, may truce. Ganon din ang United States at Canada na may hindi pagkakaunawaan. Bigyan mo po sila ng pagkakataon na magkaintindihan. Yung communication po nila, pairalin at ang kanilang leader ay bigyan ng tamang pagdidesisyon. Gayon din po ang Pakistan at India. Gayon din ang Africa, Panginoon. Lahat po ng mga yan ay may mga problema po sila. May struggle sila, may mga challenges sa bansa nila, Panginoon. Tulungan mo po silang maunawaan ang iyong kabutihan, ang iyong kaligtasan pag naniwala sa iyo, Panginoon. Kaya din po tinataas namin ang aming bansa, ang Pilipinas, na ang China, Panginoon. Bigyan mo po ng pagkakataon na mag-usap sila dahil lahat po ng pag-uusapan ay mga positive side po na para sa ikabubuti ng bansa namin at ikabubuti ng China, Panginoon. Huwag mo pong pabayaan na magkaroon ng hindi magandang hidwaan ng gera o kung ano pa man, Panginoon. Bigyan mo po ng kalakasan ng aming presidente, si Bongbong. Bigyan mo po siya ng tamang pangunawa. Bigyan mo siya ng tamang desisyon na kung ano man ang dapat i-desisyon para sa ikagaganda ng bansa namin, Panginoon. Gayun din po lahat ng mga government officials namin, Panginoon, magmula sa presidente hanggang sa pinakamababa, Panginoon, hanggang sa barangay level, Panginoon. Gayun rin po lahat ng mga citizen ng Pilipinas, Panginoon, na huwag madamay sa mga kung ano man ang hidwaan na meron pa. Panginoon, dinadalangin din po namin ang bawat isang Pilipino na malaman na ikaw ang aming tagapagligtas o Panginoong Jesucristo, na ikaw ang aming Redeemer, Panginoon, na namatay ka sa krus upang iligtas kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Pahintulutan mo po na lahat kami Pilipino ay manumbalik sa iyo, Panginoon, at ang pananampalataya namin ay lumakas. I-level up namin para ma-uphold ang iyong kabutihan o Panginoon. Alam po namin kayo lang ang sovereign God na nakakaalam ng bawat isa sa amin na citizen ng Pilipinas, Panginoon. Panginoong Jesucristo, lahat po nung ito'y dinadalangin namin. Naway ang pagpapala mo at ang powerful blood mo na nag-i-encircle sa amin ay manatili, Panginoon. Lahat na ito'y dinadalangin namin sa pangalan ng aming Ama na tagapagligtas at aming patnubay, Panginoon. Lahat ng ito'y nadalangin ng Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Tuloy po tayong dumulog sa Panginoon. Aming Ama at aming Panginoon, patuloy po kami, Panginoon, lumalapit sa iyo at tinudulog po, Panginoon, ang iyong iglesia, Panginoon, ang body of Christ. Lalo na po, Panginoon, ang Global Methodist Church, Lord God,
na ngayon ay kasalukuyang nagkakaroon, Panginoon, ng empowerment, Panginoon. Lord, kayo po, Panginoon, ang patuloy na magpahayag, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon, at patuloy mo po sila palakasin, Panginoon, at bigyan ng patuloy na uh, kasiguruhan, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng iyong uh, ibibigay sa kanila, Lord God, i-reveal, Panginoon. Lord, dalahin ko po, Panginoon, patuloy niyo po, Panginoon, pangunahan ang mga bishops namin, Panginoon, ang mga speakers, Lord God, sa gawaing ito, Lord God, na patuloy po, Panginoon, na bigyan niyo po, Panginoon, ng kalakasan at lahat, Panginoon, ng nais po, Panginoon, ipahayag, Panginoon, ay kanilang mahayag with the power of your Holy Spirit, Panginoon, Lord God. Lord, alam ko na yung Panginoon na kayo ang siyang patuloy na bibigkis ng iyong mga anak, Panginoon, sa anumang saan man kami, Panginoon, naroon, sa iba't ibang lugar, Panginoon, Lord God, ay patuloy mo po kami bigkasin, Panginoon, ng iyong pag-ibig, Panginoon, ng isang pananampalataya, Panginoon, ng isang pag-ibig, Panginoon, Lord, at sa iyo lang po, Panginoon, isang Espiritu na siyang patuloy na kumikilos sa bawat isa sa amin, Lord God. Kayo po, Panginoon, Lord God, ang mataas, Panginoon, sa lahat ng gagawin namin, Lord God. Sa lalo-lalo, Panginoon, ng mga anak, Panginoon, na mga nasa conflict zone, Lord God. Patuloy niyo po, Panginoon, bigyan, Panginoon, at ingatan, Lord God, ng iyong pag-iingat, Panginoon, ng iyong protection, Lord God. Let your angels be with us, Lord God, sa lahat ng iyong mga anak, Lord, lalo-lalo na, Panginoon, mga missionary, Panginoon, na sinesend niyo po sa iba't ibang dako ng mundo, Lord God, upang ipahayag ang iyong mabuting balita, ang yung plano ng kaligtasan at iyong pag-ibig, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, patuloy na nanalangin, lumuluhod, Panginoon, upang sa iyo, Panginoon, humingi, Panginoon, kami ng kalakasan, Panginoon, ng pagkasi ng iyong Santong Espiritu, Lord God. Lord, sa iyo po, Panginoon, tinataas ang lahat ng papurit pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen and amen. Marami pong salamat, Kuya Bridget and Kuya Bonnie. Sa oras pong ito, mga kapatid, patuloy po tayo pong manalangin at atin pong ipanalangin ang mga kababayan nating ngayon po ay nakakaranas ng pagkalubog sa baha dahil sa bagyo at sa mga habagat o sa habagat. Patuloy po natin pong ipanalangin mga kapatid at magpasalamat tayo sa Panginoon sa araw na to bilang pasasalamat sa kanyang mga mensahe, sa kanyang salita. Pwede ko hong mahilingan po dito si Ate Lydia. Ate Lydia, can you lead us for the Thanksgiving prayer and praying for our beloved fellow countrymen na nakalubog po sa baha. Tunay na ang Diyos ang siyang kumilos sa kanilang mga buhay at ang kaligtasan ang kanilang mararanasan. Salamat po, Ate Lydia. Ngayon na po. Sige po, tayo ay dumulog. Patuloy po tayong manalangin sa presensya ng ating banal na Espiritu sa ating Panginoong Diyos. Yes, Lord, salamat po, Panginoon. Papasalamat po kami sa biyaya na tinatanggap namin, lalo na sa aming buhay na ito. Maraming salamat po sa araw na pinagkaloob nyo, lalo na sa aming mensahe na ito po, Panginoon.
paglilingkod namin sa inyo po, Panginoon, ay sa inyo lamang po nakatuon po, Panginoon. Sa inyo lamang po, noon, Lord, kami pakikinggan po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay at kalakasan ng aming mga manggagawa sa oras na ito po, Panginoon, ay ginaganap po, Panginoon, doon sa lugar ng empowerment. Salamat po, Panginoon, sa ministry na ginagawa ng GMC po, Panginoon, at katagumpayan ng kanilang po, Panginoon, ang gawain na ito. Lord, truly, Lord God, kayo po ang nagmamanifest. Pinipresent niyo po, Panginoon, ang inyong dakilaan, ang inyong kapangyarihan sa bawat isa, sa bawat dumalo doon po, Panginoon. Alam po namin na di po sila uuwi nang wala pong dala-dala po, Panginoon, ng inyong pag-ibig, na empower, na encourage sila, na anoint sila, Lord God, na encourage more po, Panginoon, to serve you, to love you more, Lord God. At lalo na po, Panginoon, sa aming mga manggagawa po, Panginoon, sa mga church, Lord, sa iba't ibang iglesia na inyong tinawag, na inyong, Lord God, na pinili po, Panginoon, upang magpahayag ng inyong mga salita po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at dalangin po namin kung ano yung tinanggap nila po, Panginoon, sa mga oras na ito, sa buong linggo, Lord, mula nung Lunes pa, Panginoon, Lord, ay ano po, Panginoon, ma-transfer, ma-impart sa bawat iglesia na kanilang dadaluhan po, Panginoon, mahawa ang mga miyembro, ang iba't ibang iglesia, body of Christ na ito po, Panginoon, Lord God, at sasambulat at sasabog po, Panginoon, ang inyong kapangyarihan, ang inyong kadakilaan po, Panginoon, ang inyong banal na espiritu sa bawat miyembro po, Panginoon, na tatanggap ng inyong mensahe. Kung paano nila naranasan in the first hand, ay ganun din ang mararanasan sa iba't ibang iglesia. Lord, yung maapoy, sumasabog po, Panginoon, ang inyong kapangyarihan, lalalim pa, Panginoon, Lord, at Lord, lalo pong mag-aalab po, Panginoon, ang paglilingkod, ang pagmamahal namin sa inyo, lalo na sa aming mga miyembro po, Panginoon, Lord God. At Lord, itong anointing nyo, yung power na ito po, Panginoon, Lord God, ay mararamdaman, mararanasan ng bawat miyembro po, Panginoon, na Lord God, at dalangin po namin ang unity, yung joy, yung renewal, yung cleansing po, Panginoon, yung restoration po, Panginoon, Lord, at yung revival po, Panginoon, Lord God, ang siyang matanggap ng bawat iglesia, ng bawat body of Christ. Salamat for answering our prayers po, Panginoon. Ito po yung Lord God na pangangailangan ng bawat iglesia, dahil alam niyo po, Panginoon, nakikita niyo, Lord God, na may mga weaknesses din kami po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Di po kayo tumitigil kung paano nyo kami, Lord, i-train, turuan po, Panginoon, at i-level up sa mga ganitong experience po, Panginoon, Lord God. At dalangin ko rin po, Panginoon, sa mga sandaling ito po, Panginoon, yung mga nakakaranas ng ng pagbaha sa kanilang lugar po, Panginoon. Lord, dalangin po namin na panumbalikin nyo, i-restore nyo po, Panginoon, Lord, hindi lamang dito sa aming bansa, sa iba't ibang parte ng provinces ng aming mga lugar, iba't ibang lugar po, Panginoon, ay sinasaway po namin ang ganitong distraction na ito, yung flood, Lord God, ng pagbaha, pati po yung pagguho, Panginoon, pati po yung pagwasak ng mga pananim, yung mga Lord God, sa bawat karatig na yung mga road na nasira po, Panginoon, panumbalikin nyo, especially Lord God, yung mga nasira din na mga tahanan po, Panginoon, mga nawasak,
sira po, Panginoon. Alam po namin na kayo po ang magbibigay din, magpapalit ng bawat na ito na nasira ng calamity na ito po, Panginoon. At dalangin ko rin po, Panginoon, sa iba't ibang parte ng ibang bansa na nakakaranas ng katulad na ito, na may pagbagyo, na may earthquake po, Panginoon, pagyanig po, Panginoon. Alam po namin na kayo po ang pinakamakapangyarihan na siyang mag-iingat sa amin, magpo-protect sa amin po, Panginoon. Let your angels surround us po, Panginoon, in every area, in every country po, Panginoon, Lord God. Lord, pati po yung bansa na meron pong kaguluhan, na may violence po, Panginoon, ay dalangin po namin, kayo po ang siyang magprotekta na ito. Lord, dalangin po namin ng peace and orderliness at yung pagkaayos po, Panginoon, sa mga batas po, Panginoon, at dalangin po namin ang inyong Lord, ang kapangyarihan, ang siyang gagawa at kikilos sa mga, lalo na dun sa mga leaders na ito po, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, na angkin po namin ang katagumpayan, ang inyong glory sa bawat bansa na kinabibilangan namin. Lord, lalo na dito sa aming bansa na ito, na marami rin pong mga issue sa aming mga government leaders, sa aming mga kapaligiran. Kayo po, Panginoon, ang siyang mag-unite, magkaisa, at Lord, linisin niyo nga po, Panginoon, ang aming mga Lord, mga department heads namin po, Panginoon, anuman yung mga issue na ito ay masettle po. Salamat po, Panginoon, at nagre-reveal din kayo do sa mga katotohanan na siyang makita, maano ng mga mamamayan na ito po, Panginoon. To you, Lord, kayo po ang aming paglilingkuran, kayo po ang aming Lord, atawagin, lalo na po, Panginoon, dito sa aming bansa na ito. Maraming salamat po, Panginoon, for your honor and glory, and we praise you po, Panginoon, sa lahat ng aming mga panalangin, tinaas po, Panginoon, ay kinover ng inyong blood of the Lord Jesus. In Jesus' name, amen and amen. 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 Tanggapin po natin ngayon ang pagpapala ng Diyos Ama na siyang lumikha sa atin ng kanyang halos na kawangis. Dahil tayo kanyang mga anak. Sa pagliligtas ng ating Panginoong Kristo, na ating manunubo sa tagapagligtas, na minahal tayo, inibig tayo, tinanggap tayo, at tinaring kanya dahil sa kanyang dakilang pagmamahal. Asbasbas at pagkilos ng Banal na Espiritu sa ating buhay, na siya yung gumagabay, nagiging taluyan ng pangungusap ng Diyos Ama at Anak. At sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na siya silang ating kasama. At ating nadadamang hindi tayo nag-iisa. Pagkos siya'y ating kasama. Ngayon at kailanman. Tanggapin natin ang pagpapalang ito. Amen at amen. Amen. Amen.